Hey guys, welcome to my channel. Sabi ko matagal na rin ako hindi nagpo-post dito sa Tactical Adobo channel. So pag-usapan natin yung Second Amendment, no? The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. So by the way, safety check natin. So ito yung aking 7.62 by 39, 18-inch na AR. Oh, shout out kay yung kaibigan natin kay JR, binigay niya sa akin itong optic na to, no? Sabi ng iba, baliktad daw yung mount ko. So, ang tanong ko naman, what's the difference? Kaya ako nilagay yan dyan para ma-clear ko yung charging handle dito. Wala akong ganong tatamaan. Anyway, titignan ko muna kung ano difference. Pero wala naman difference din, so be it. Okay, pag-usapan natin yung Second Amendment. So, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Yung Second Amendment, dito sa Amerika, hindi niya binibigyan ng karapatan yung mamamayan na magmay-ari ng barel. Contrary to what others think. Nakakala ng mga kaya kayo may freedom na makabili ng mga barel, magmay-ari ng barel. Kasi may Second Amendment kayo. No! Baliktad. Ang Second Amendment, guys, ay nagpo-prohibit sa gobyerno. Pinipigilan nito yung gobyerno na pakialaman yung right of the people na magmay-ari ng barel. Gets nyo? No? Kasi may belief yata na it's a God-given right to defend yourself. Di ba? Karapatan mo yan. Mula nung pinanganak ka, meron kang karapatan. Otherwise, anong purpose mo? Bakit kailangan mo pa mabuhay? Anytime pwede ka pala itegi ng kapitbahay mo, 'di ba? Karapatan mo 'yan na mabuhay and kailangan mo ipagtanggol yung karapatan mo. So dapat ginawa nila yung Second Amendment kasi sabi nilang mga forefathers ng Amerika, hindi natin alam sa susunod na generation sino yung mamumuno, baka maging tyrannical, baka pakialaman 'yon, no? Baka kontrolin yung gun ownership. So hands off ang government because of the Second Amendment. So, also, Second Amendment is a doomsday provision na just in case na mabaliwala na yung mga constitutional rights mo, yung Second Amendment mo, dun gagana. Galing, no? Ano ibig sabihin? Yung freedom of speech mo, which is the First Amendment, hindi na pakinggan ng gobyerno. Tyrannical na yung gobyerno, no? Yung Second Amendment mo, dun gagana. Kaya nga, bantayan nyo sa Pilipinas, no? Kasi may nakita akong article na gusto daw nila ipagbawal yung voltage pipe at saka yung mga ibang palabas na nagsasuggest na labanan ng gobyerno. Talaga? Yun na yung papunta na, yun na yung road to tyranny. Kaya lang naman lumalaban yung mga citizens sa gobyerno is pag umabuso na yung gobyerno. Di ba? Pag umabuso na. Kung ang gobyerno ay malinis at walang dapat ikatakot, hindi siya dapat matakot sa citizen niya, sa mga nasasakupan niya, kung maganda yung pamamalakad niya. Di ba? So, yan ang example ng tyranny. Okay? Yung pipigilan mo yung mamamayan mo, mag-isip ng tama na dapat sumunod ka lang. Sumunod ka lang na sumunod. Pag hindi ka sumunod, ire-red tag ka namin. Di ba? So basahin niyo yung kwento ni George Orwell, 1984. Kung wala kayong libro ng George Orwell 1984, meron siya sa YouTube. Meron pang cartoons, i-explain niya yan. Nahawak na ng gobyerno lahat ng facet ng buhay ng citizens. Nakikinig si Big Brother, yung government, kahit saan, kahit nasa kwarto ka. Tapos nag-i-encourage pa si Big Brother na ispayan yung kapwa mo, isumbong mo kay Big Brother sa government kung ano iniisip niyan. Pag taliwas, tatadyakan yung pinto, kukunin yan, huhulihin, ikukulong, parurusahan. Yun ang iniiwasan natin. So, and paulit-ulit ko sinasabi, ang may mga karapatan lang magmay-ari ng barel yung mga malayang individual. Pag ikaw ay alipin, hindi ka allowed magmay-ari ng barel. Saang bansa na komunista na pinayagan nila magmay-ari ng barel ang mga tao, ang mga civilian? Wala. 'Di ba?
Nakakatawa nga yung isa nating kaibigan sa channel, kaibigan, na progressive daw yung China, mas naging maunlad ang China, yung mga mamamayan nila. Sabi ko, saan mo nakuha yung balita na yan? Di ba yan? Paano ka maniniwala? Wala silang freedom, hindi sila pwede magsabi ng katotohanan. So, yung mga ganyang narrative, pinakalat din yan, propaganda rin yan ng communist regime, no? Para maniwala ka na maganda ang communism, no? So, ayan guys, no? Don't lose or don't give up your right or your privilege to own something like this. Okay? What do I mean don't give up? I mean, wag ka na lang basta manahimik, no? Use your freedom of speech. Magsalita ka kung nag-overreach na, yung nagpapatakbo or sumusobra na or tyrannical na. 'Di ba? Pag siguro naman may freedom of speech pa, pwede pa rin magsalita. Unless dinahandahan na, binagbabawal na daw yung mga AI generated images, pati internet gusto nang kontrolin. No? Ay nako. So, nice fun. So, ayan guys, no? Yung pagmamayari ng barel, it's up to you. Kung ayaw mo, andyan lang siya. Pag gusto mo, bumili ka. Pero the moment na naging tyrannical na yung mga namumuno, like example in a communist state, wala kang choice. Wala kang choice. Didisarmahan ka nila. At alam nila kung sino yung may mga armas. Alam nila. Because of the gun registration. 'Di ba? Kaya yan yung yan yung pilit nilang tinatanggal, yung Second Amendment, pilit nilang tinatanggal dito sa US. Hindi nila matanggal kasi naka-enshrine sa Constitution. Actually, pangalawa siya sa First Amendment, pero yan ang nagbaback sa First Amendment. Okay? So, hindi nila matanggal. Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga false flag ops. False flag ops para maswade yung sentimiento ng mamamayan na masama ang baril. Masama ang baril, delikado ang baril. For the greater good, dapat i-give up mo yung baril. Ito ang, sabi ko nga, ulitin ko, ito yung nagsisimbolo ng ating kalayaan. The moment na sinabihan ka ng gobyerno, hindi ka na allowed magmay-ari niyan, kahit sabihin pa na for the greater good, hindi ka na malaya. So, let me know what you think. Thanks for watching. Bye!